Ito talagang manugang ko. Mahinang usal ni Leticia habang pinagmamasdan ang kanyang daughter-in-law na si Monica. Matagal nang may hindi umaawit sa bahay, simula nang pumanaw ang asawa niyang si Hernan. Simula nang lumisan ang anak niyang si Joaquin dahil gusto nitong maging independent. Simula nang humina ang liwanag at tumigil ang halakak sa mga pasilyo. Ngunit ngayon, may musika na muli. Hindi galing sa radyo o sa telebisyong maingay, isa yung mas tahimik at mas malambing na tunog. Nakatayo si Leticia sa pintuan ng kusina habang pinagmamasdan si Monica na hinihiwa ang sibuyas. Walang pagmamadali sa mga kamay at walang pagkayamot. May ritmo, parang may ritual at halatang bihasa sa kusina. Lagi ka bang kumakanta habang nagluluto? Tanong ni Leticia nang may banayad ng ngiti. Napatingin si Monica, medyo nabigla pero natuwa nang makita siya. Kapag masaya lang po ako, Mama Leti. Natutuwa talaga siya kapag tinatawag na Mama Leti ni Monica. Iba ito sa mga dating naging girlfriend ng anak niyang si Joaquin na malamig bumati at hindi madaldal. Pero si Monica may galang at lambing sa tuwing tinatawag siya. Para itong isang anghel. Mabuti na lang talaga ito ang pakakasalan ng kanyang anak. Parang may naaalala ako sa'yo. Mahina niyang sabi habang nananatili ang ngiti. Sino po? Tanong ni Monica at nakatungo ng bahagya. Huminga ng malalim sa Leticia. Ako, noong bata pa ako, bago ako kinain ng pagod ng buhay. Mahinang natawa si Monica. Hindi ko po maisip na matatalo ka po ng buhay, Mama Leti. Maganda naman po ang buhay niyo ni Joaquin. Ay, iha, sabi ni Leticia at naupo sa tapat ng maliit na mesa sa kusina. Pero wala na ang asawa kong si Hernan. Kapag wala dito si Joaquin, ako lang mag-isa. Kaya nga masaya ako na dito kayo titira pagkatapos niyong ikasal. May kasama na ako. Huwag kang mag-alala, magiging mabait akong mother-in-law sa'yo. Pangako niya yon sa kanyang sarili. Hanggat maaari, ayaw niyang maging kontrabida sa pipiliin ng kanyang anak. Hindi naman mapili si Leticia. Basta alam niyang mamahalin si Joaquin, sapat na sa kanya yon. Binawasan ni Monica ang apoy at lumapit para maupo sa tabi niya. Pero ngayon, may tao na po ulit sa bahay. Tinitigan ni Leticia ang dalaga. Makinis ang balat ni Monica. May kinang. Banayad ang hubog ng kilay at ang mga labi nakakurba sa ngiting puno ng kabutihan at tiwala sa sarili. Ngayon, nandito ka na, sabi ni Leticia sa namamaos na tinig. Hinawakan ni Monica ang kanyang kamay. At hindi na po ako aalis hanggang sa magkaroon po kami ng anak ni Joaquin. Dito pa rin po kami. Hindi alam ni Leticia kung kailan nagsimulang mapuno ang kanyang mga mata. Pero mabilis siyang kumurap at pinisil ang kamay ng manugang. Nang sabihin sa akin ni Joaquin na magpapakasal siya sa babaeng kakakilala lang daw niya ng 1 taon ay galit na galit ako. Ngumiti si Monica. Alam ko po, binalaan niya ako. Akala ko kalokohan lang. Isang pansamantalang ligaya, isang babaeng tagalungsod na hindi makakaintindi ng buhay dito sa amin. Akala ko, titingnan niya lang ang bahay na ito at sasabihing, weird. Totoo naman, kakaiba naman po talagang nakasanayan ko. Biro ni Monica. Pero sa maganda at mainit na paraan, para pong tahanang puno ng maraming kwento. Natawa si Leticia. Nakuha mo agad ang loob ko nang nagdala ka ng tanim na sampagita. Sabi mo po kasi, paborito mo. At naalala mo, tinitigan niya ito ng matagal. Wala sa mga ex ni Joaquin ang nakaalala ng mga gusto ko. Lahat sila gusto lang magpa-impress kay Joaquin, hindi sa akin. Tumingin si Monica na parang nahihiya. Gusto ko po talagang makilala ang babaeng nagpalaki sa kanya. Huminga ng malalim si Leticia. Minsan, iniisip ko kung nagawa ko nga ba talaga yon.
Napakunot ang noo ni Monica. Bakit mo naman po nasabi yan? Napabuntong hininga si Leticia at isinandal ang baba sa kanyang palad. Nang mawala si Hernan, nagbago si Joaquin. Laging abala sa trabaho, ayaw makipagkwentuhan. Parang may pader. Dinadala ang mga babae dito na parang interview lang sa trabaho. Nawala ang lambing, nawala ang sigla. Siguro dahil lalaki at papas boy talaga yung anak ko. Pero ngayon, tahimik na naghintay si Monica. Ngayon, nagbibiro na ulit siya. Kumakanta siya habang dinidiligan ng halaman. Dahil yun sa'yo, iha. Binalik mo ang anak ko. Mahina niyang sabi. Napalunok si Monica. Hindi po, Mama Leti. Dahil yun sa inyo. Hindi ka tumigil magmahal kahit na marami ang nagbago. Ako lang po ang nagpaalala sa kanya. Ipinatong ni Leticia ang kamay sa kanyang dibdib. Ang tagal kong natakot na baka hindi na ako magkaroon ng anak na babae. Nagdasal pa nga ako pagkatapos kay Joaquin, pero siya lang ang ibinigay ng Diyos. Ngayon po, tanong ni Monica. Ngumiti si Leticia. Pakiramdam ko, naghintay lang siya para ibigay sa akin. Ikaw yon, para sa akin ay anak na rin kita. Kinagabihan, nakaupo si Leticia sa kanyang lumang upuan habang nagaganchilyo para gawing damit at iregalo kay Monica. Nasa sahig si Monica, nag-aayos ng lumang photo albums sa ibabaw ng carpet. Ikaw po ba to? Tanong ni Monica at itinuro ang lumang larawan ng isang dalagang nakabistida na may hawak na gitara. Tumawa si Leticia. Oo, sa kaarawan niya ng pinsan ko. Pinatugtog nila ako kasi hindi dumating ang mga performer dati. Pwede po bang tumugtog ka po ulit? Halata ang pananabik sa mukha ni Monica. Nako, hindi na. Matagal na akong hindi humahawak ng gitara. Sabi ni Leticia at napabuntong hininga. Nawala na rin sa akin. Bata pa ako noon nang huling humawak ng gitara. Masyado kasing naging busy. Hilig ni Monica ang ulo sa tuhod niya. Sana marinig po kita ulit tumugtog, Mama Leti. Pero kayo po ni Tito Hernan, paano po kayo dati? Sandaling natigilan si Leticia. Huminga siya ng malalim. May tamis at pait ang pagsasama nila. Hindi laging maganda, pero palagi nilang pinipili ang isa't isa noon kahit anong mangyari. Matigas ang ulo niya, tugon ni Leticia. Pero linggo-linggo, may bulaklak ako. At minsan kapag nagtatampo ako ay hindi siya kinikibo ng isang linggo. Binibigyan niya ako ng maraming regalo at nagbabakasyon kami para gumanda lang ang mood ko. Ngumiti si Monica. Tunay na pagmamahal po talaga yung sa inyo ni Tito Hernan, ano? Matagal na natahimik si Leticia. Oo, pagmamahal nga. Hanggang sa hindi na. Naging katahimikan, naging ugali, naging kwarto ng ospital. Nanginginig ang kanyang tinig. Tapos ako na lang, kasama ng mga damit niyang kabisado ko pa rin ng amoy. Ano ba yan? Namiss ko tuloy ang asawa ko. Nagiging emosyonal talaga si Leticia kapag naaalala ang kanyang asawa. Mahal na mahal niya sa Hernan. Mahal na mahal niya sa Hernan kahit na may pagkakamali ito noon. Bumawi naman ito ng todo at ramdam na ramdam niyang minahal siya nito ng tunay. Umupo si Monica at hinawakan ng kanyang kamay. Pasensya na po. Tumingin si Leticia at kuminang ang mga mata. Pero hindi na ako nag-iisa ngayon kasi nandito naman kayo ni Joaquin. Ilang araw ang lumipas habang nagwawalis si Monica sa balkonahe at nagugupit si Leticia ng orchids, sumigaw ang kapitbahay mula sa gate. Oy, Leticia! Ang sipag naman ng manugang mo. Ngumiti naman siya. Oo nga, parang tunay na anak ko na rin. Tumawa naman ang babae. Wala kang swerte sa anak, pero sa manugang, jackpot. Napatingin si Monica kay Leticia at ngumiti ng pilya. Ang sabi niya, mas okay po ako kaysa kay Joaquin? Tumawa si Leticia habang nakataas ang gunting. Hindi naman siya nagsisinungaling. Masarap kang kabanding kaysa kay Joaquin.
Pagsapit ng gabi, dumating si Joaquin mula sa trabaho at nadatnan siya at si Monica na nagtatawanan habang umiinom ng tea at may bagong lutong cassava cake sa mesa. "Anong meron dito?" tanong ni Joaquin habang inilalapag ang gamit. "Nagpapalitan lang kami ng kwento tungkol sa'yo." Sagot ni Monica na kunwari ay inosente na hindi nila pinagtawanan ang old pictures ni Joaquin. Pinaningkitan si Leticia ng mga mata ng kanyang anak. "Parang alam ko na po ang mga picture na pinakita mo." Malakas siyang tumawa at hinampas sa braso ang anak niya. "Huwag ka nang mahiya. Magiging mag-asawa na naman kayo. Kahit itago mo pa, makikita pa rin niya yan." Ngumiti si Joaquin at naglalambing na tumabi kay Monica. Habang pinagmamasdan ni Leticia ang dalawa, mas malawak siyang napangiti. Mainit na muli sa pagmamahal ang bahay nila dahil kina Joaquin at Monica. Muli, hindi na kinatatakutan ni Leticia ang pagising sa katahimikan. Nandoon na si Monica na nangakong sasamahan siya simula ngayon. At dumating na nga ang araw ng kasal. Maingay ang bridal suite. May naglalagay ng makeup, may sumisigaw tungkol sa nawawalang hikaw, at may batang flower girl na umiiyak dahil sira ang bulaklak sa headband. Pero sa gitna ng kaguluhan, nandoon si Leticia, kalmado, alerto at may ngiti sa labi habang inaasikaso ang lahat. "Monica, anak, inumin mo muna to." Alok ni Leticia, hawak ang isang baso ng tubig. Nasa harap ng salamin si Monica, nanginginig ang mga kamay habang tinatanggap ang baso ng tubig. "Salamat po, Mama Leti. Hindi niyo naman po kailangang gawin ang lahat ng to." Pinisil niya ang kamay ng dalaga. "Anak, kahit hindi kita ipinanganak, ngayong araw ay ikaw ang anak kong babae. At ang isang anak dapat inaalagaan sa pinakamahalagang araw niya. Sa kahalatang kinakabahan ka, hindi dapat. Ikakasal na kayo ng anak ko, kaya dapat maging masaya ka." Napaluha si Monica. "Wala na po akong magulang. Wala po akong nanay para mag-zip ng gown ko. Wala rin kamag-anak para ayusin ang veil ko. Pero dahil nandito po kayo, hindi na ako nag-iisa." Hinaplos na Leticia ang pisngi niya. "At hindi ka na magiging mag-isa. May Joaquin ka na at nandito na rin ako." Nagyakap silang dalawa. Mahigpit, mainit, at punong-puno ng damdamin. Na para silang tunay na mag-ina. "Mama Leti!" Sigaw ng isang bridesmaid. "Nagdikit-dikit ulit yung veil." "Ako na!" Sagot agad ni Leticia. "Huwag na kayong mag-alala at ako ang bahala." Wala siyang pahinga pero wala rin siyang reklamo. Tinalo niya pang bridesmaid ni Monica. Pagdating ng oras para maglakad na si Monica sa aisle, inayos na Leticia ang gown, pinunasan ng luha sa mata ni Monica at hinalikan ito sa noo. "Handa ka na?" tanong niya rito. "Papasok na ako sa loob. Mauuna kami ng anak ko." Huminga ng malalim si Monica. "Kinakabahan po ako, pero okay lang po." "Maganda ka, anak." Napangiti si Leticia. "Mapapaiyak mo si Joaquin, panigurado." Nang tumunog ang kampana ng simbahan, tumahimik ang lahat. Binuksan ang malalaking pinto at lumitaw si Monica na animoy diwata. Sa unahan, nakatayo si Joaquin at nang makita si Monica, natulala na lamang at napangiti. Sa likuran, nakatayo si Leticia at pinipigilan ang mga luha. Bulong ni Leticia sa Diyos. "Sa wakas, ikakasal ng anak ko." Habang naglalakad si Monica sa aisle, napahawak si Leticia sa upuan. Ang damdamin sa puso niya ay halo ng kasiyahan, ginhawa at pagmamalaki. Habang nagpapalitan ng sumpaan ng dalawa sa harap ng altar, pinunasan niyang luha sa mata. "Pangako ko na mamahalin kita ng buong buo," sabi ni Joaquin. "Lagi kang magiging tahanan ko," tugon naman ni Monica. Ngumiti si Leticia sa gitna ng mga luha. Hindi niya naininda ang pagod, ang lungkot ng pagiging mag-isang ina. Sa araw na yon, sulit ang lahat. Sa garden reception, may mga ilaw na nakasabit sa puno, masarap ang pagkain, at masaya ang mga tao. Habang nagsasayaw si Joaquin at Monica,
Nakaupo si Leticia sa isang tabi, pinagmamasdan ng anak at ang bagong manugang na tila ba sariling anak. Pagkatapos ng sayaw, habang inaayos na ng DJ ang susunod na kanta, biglang umakyat si Leticia sa entablado at hawak ang gitara. Napalingon si Monica. Mama Leti? Hindi na siya tumutugtog simula nung high school ako. Gulat na sabi ni Joaquin. Ngumiti si Leticia sa mikropono. Hindi ako singer, pero may isang kanta na palagi kong tinutugtog kay Joaquin noong bata pa siya. Ngayon, gusto ko sanang ialay ito sa inyong dalawa. Sinimulan niyang tugtugin ang gitara. Naging tahimik ang lahat. Pumailan lang ang tinig ni Leticia. Hindi perpekto, pero puno ng damdamin. Kumanta siya ng isang awit ng pangako, tiwala at pagmamahal. Sa dulo ng kanta, umiiyak na si Joaquin. Hawak ni Monica ang kamay nito, mariing nakapikit, nangingiti at naluluha. Pagkababa ng gitara, nagsalita si Leticia. Maikli lang ang gusto kong sabihin. Ang buhay mag-asawa, hindi laging masaya. May mga araw na parang gusto mo nang sumuko. Pero wag niyong kalilimutan kung bakit kayo nagmahalan. Huwag kayong bibitaw. Tumingin siya kay Joaquin. Anak, ilang beses kitang pinanood na nadapa. Nagkamali at nasaktan. Pero tumayo ka pa rin. At ngayon, nasa harap ko ang isang lalaking handang magmahal ng totoo. Tumingin siya kay Monica. At ikaw anak, sa puso ko, isa ka ring tunay kong anak. Salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. Pilit niyang pinigilan ang mga luha. Kapag dumaan kayo sa mga matitindi niyong pagtatalo, hawakan niyo ang isa't isa. Huwag kayong bibitiw dahil ang pag-ibig, hindi lang damdamin. Desisyon din yan. Pumili kayong magmahal araw-araw. Nagpalakpakan ang mga bisita. Bumaba si Leticia mula sa entablado at sinalubong siya ni Joaquin ng yakap. Parang hinaplos ang kanyang puso. Ma, basag ang boses na sabi ni Joaquin at puno ng damdamin. Pasensya ka na po sa lahat ng sakit na naibigay ko, sa lahat ng pagkakataong naging pasaway ako. Hindi po ako naging mabuting anak. Pero ikaw, nanatili ka pa rin pong maging mabuting ina sa akin. Hinaplos na Leticia ang likod ni Joaquin. Anak, hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin kita. Lagi akong nandito. Palagi ako ang magiging mama mo. Salamat ma, sabi ni Joaquin. Lalo na ngayon, lahat ng tong kasal namin sa pag-aasikaso dahil sa'yo. Lumapit naman si Monica at niyakap silang dalawa. Ito na po yata ang pinaka-espesyal na regalo namin ngayong gabi ma. Habang tumatakbo ang gabi, habang sumasayaw ulit ang mag-asawa sa ilalim ng mga bituin, umupo si Leticia sa tabi. Pagod pero masaya. Hindi niya kailangan ng papuri. Ang kailangan lang niya ay ang tanawin sa harapan niya, isang anak na nanumbalik at isang pag-ibig na totoo. At doon, sa gitna ng gabi at ng liwanag ng kasiyahan, sa wakas, sandaling napanatag ang puso ni Leticia. Pagkatapos ng kasal, umalis ang mga ito para sa honeymoon. Isang buwan lang naman at hindi gaanong nagtagal. Kaya naman may kasama na ulit siya sa bahay. Samantala, abala na naman sa small business nila si Joaquin na naiwan ni Hernan noon. Sinabi ko sa inyo, mga kapatid, ani Leticia habang nakangiting hinahalo ang tsaa. Si Monica ay biyayang hindi ko inaasahan pero ipinagdasal ko pa rin. Talaga? Tanong ni Selly na kasama niya sa mga gawaing pangsimbahan. Ano naman ang ginawa niya? Tumawa si Leticia. Maganda ang napangasawa ng anak ko at mabait din. Alam niyo yung sinigang na lagi kong niluluto pag gusto kong ibida ang sarili ko sa mga bisita. Yung may gabi at hipon? Siyempre, paborito namin yon. Nakangiting sabi ni Selly. Muli siyang tumawa. Niluto niya kagabi at mas masarap pa kaysa sa gawa ko. Ang sabaw, sakto ang asim. Tapos ginamit niya pa yung patis mula sa tindahan sa Bulacan na sinabi ko sa kanya dati.
Nakikinig ba si Monica? Singit ni Amelita. Yung manugang ko, kunwari nakikinig, pero bumili ng instant mix. Walang effort sa pagluluto kahit na ilang beses kong tinuruan. Kinukonsinti pa ng anak ko. Ang akin lang naman, kumain sila ng mga masusustansyang pagkain. Hindi puro instant na pagkain at mga pagkain sa fast food. Nakikinig si Monica at natatandaan niya. Sagot ni Leticia. Kahapon nga, nagdala pa siya ng sampagita para sa litrato ni Hernan kahit hindi ko sinabi. Napahawak sa dibdib si Selly. Tinatawag niya akong Mama Leti. Dagdag na Leticia at naging banayad ang kanyang tinig sa pagmamalaki. Parang tunay na inang turing niya sa akin, kaya parang tunay na anak na rin ang turing ko sa kanya. Sabay-sabay na napabuntong hininga ang mga kaibigan niya. Ang ilan may pagkainggit at ang iba may halong pangarap na magkaroon din sana ng manugang na katulad ni Monica. Sana yung akin ganyan din, Leticia. Reklamo ni Lourdes. At yung palda niya, ang ikli. Diyos ko, sa harap ng anak ko. Iniisip ko kung ano bang nagustuhan ng anak ko sa babaeng yon. Ngumiti si Leticia at nakinig na lang sa hinaing ng mga ito. Binibili niya na lang na intindihin ang mga manugang kaysa maging kontrabida. Lalo na't mahirap din naman na may pagtatalo sa loob ng pamilya. Tumango si Selly. Bihira na yan ngayon. Karamihan sa mga bata, parang pabigat ang tingin sa biyanan. Laging nasa cellphone, walang pakialam sa mga kaugalian. Pero si Monica, tuloy ni Leticia, talagang nagtatanong sa akin. Siya ang nag-aalaga kay Joaquin kahit pagod ito galing sa trabaho. Mas nagkaroon ng buhay ang bahay nang dumating si Monica sa mga buhay namin ng anak ko. At si Joaquin, tanong ni Lourdes, mabait ba sa kanya? Lalong lumiwanag ang ngiti ni Leticia. Parang nanalo sa loto. Kumikislap ang mata kapag dumarating at umuuwi kay Monica. Sa totoo lang, siya ang nagligtas sa anak ko. Noong nawala si Hernan, parang nagyelo si Joaquin. Tahimik, nanlamig sa lahat ng bagay. Ngayon okay na ulit at mas malambing sa akin. Mas na-appreciate na ako ng anak ko. Mukhang kahanga-hanga siya, wika ni Elena habang hinahalo ang tsaa. Pero parang pamilyar siya. Natigilan si Leticia. Pamilyar? Suminghap ang ginang at pilit inaalala. Oo, hindi ko lang matumbok kung saan. Baka estudyante ko dati. Nagturo ako ng business law noon sa universidad. Hindi business ang tinapos ni Monica. Sagot ni Leticia habang umiiling. Wala siyang tinapos dahil maaga nga na naulila. Huwag mo na alalahanin kung saan mo siya nakita. Alam mo naman, may mga tao na may dating na para bang kilala mo na sila kasi nakakaantig talaga. Tumango si Elena pero hindi na sumagot. Bumalik ang pansin ni Leticia sa mga kasama. Sinasabi ko nga kay Joaquin, anak, alagaan mo si Monica. Kung hindi, aampunin ko siya at siya ang itatakwil ko. Natawa naman si Lourdes. At anong sagot niya? Ngumiti si Leticia. Tumatawa lang pero totoo yon. Mas maraming kapayapaang dala si Monica kaysa sa kahit anong dumaan sa buhay ko nitong nakaraang 10 taon. Tumawa ang mga babae at napapanatag sa masayang salaysay na Leticia. Ngunit sa kabila ng mga paghanga, may isang mumunting kislap ng duda sa kanyang isip. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit nasabi ni Elena na pamilyar ang kanyang manugang. Gayunpaman, inalis na lang ni Leticia sa kanyang isip iyon. Pipiliin niya na magtiwala. Monica, anak, tawag ni Leticia. Hindi mo na kailangang gawin yan. Iwan mo na lang ang mga sulat. Ako na ang mag-aayos mamaya. Nakatayo si Leticia sa tabi ng bintana. Hawak ang isang tasa ng maligamgam na kape habang pinapanood si Monica na nakaluhod sa harap ng console table. Ay, Mama Leti, ayos lang po. Malambing na sagot ni Monica. Alam kong gusto niyong hiwalay ang mga bayarin sa mga cards. Inaagapan ko lang po para hindi na kayo maabala. Ngumiti si Leticia at dama ang paglambot ng puso.
Iniisip mo talaga ang lahat, ano? Tumayo si Monica at pinunasan ang mga kamay gamit ang tuwalya sa bewang. Sinusubukan ko po. Alam kong ang dami niyo pong nagawa para po kay Joaquin. Gusto ko lang pong bumawi kahit papaano. Iniunat ni Leticia ang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Monica. Sobra-sobra na nga ang naibigay mo, anak. Ngunit habang tumatalikod si Monica, nanatiling nakatingin si Leticia sa maayos na tumpok ng mga sobre sa ibabaw ng mesa. Nangangati ang mga kamay niya na halongkatin ang mga yon. Simula nang si Monica na ang humawak sa mga ito, ilang linggo na ang nakakalipas, tila natural lang, hindi halatang unti-unting inaagaw. Palagi naman kasing siya ang nag-aasikaso ng mga kailangan sa bahay, pati na rin sa ilang negosyo nila. Pero ngayon, may sumasalo na sa mga gawain ni Leticia. Tinanggal ni Leticia ang iniisip at naglakad papunta sa kusina. Dapat ay magpasalamat siya at hindi pumuna. Biyaya si Monica sa kanila, maalalahanin, banayad at maalaga, kaya hindi na siya maghahangad pa ng kahit ano. Nang sumapit ang hapon, napadaan si Leticia sa kanyang silid at napansing nakabukas ng kaunti ang mga drawer. Sa loob, ang mga panyo niya ay nakatupi ng pantay-pantay. Ang kanyang mga alahas, kahit simpleng gamit lang, ay inayos ayon sa kulay. Lumitaw si Monica sa may pintuan. Sana po hindi kayo nabahala. Napansin kong medyo magulo na ang drawer kaya inayos ko na habang natutulog po kayo sa sala kanina. Napakurap sa Leticia. Binuksan mo ang mga drawer ko? Saglit na nagbago ang ekspresyon ni Monica. Isang kislap ng pag-aalinlangan bago muling bumalik sa malumanay na paghingi ng paumanhin. Yung mga nasa ibabaw lang po, sabi ng kanyang manugang. Hindi ko po gagalawin ng mga pribado niyong gamit. Gusto ko lang pong ipahinga kayo nang hindi naiisip ang maliliit na gawain. Nag-alinlangan sa Leticia. Salamat. Hindi mo na sana pinagod ang sarili mo. Siguro ay hindi lang siya sanay na may nangingialam ng kanyang mga gamit, lalo na at mga personal na bagay. Sanay si Leticia na siya palagi ang bahala sa mga kailangan niya. Okay lang po, sagot ni Monica at marahang umiti. Alam ko pong gusto niyong organisado ang mga gamit niyo. Nagkusa na lang po ako. Napilitan ang ngiti ni Leticia. Mas matamis ang dala nitong kape kaysa karaniwan, pero hindi na lang niya sinabi. Sa tanghalian, kumakain si Leticia habang masiglang ikinikwento ni Monica ang tungkol sa isang home remedy para sa pananakit ng kasukasuan. Pakuluan lang daw ang mga dahon ng bayabas, tapos maligo sa tubig. Subukan natin, Mama Leti, baka makatulong sa tuhod ninyo. Pilit nang umiti si Leticia. Siguro, medyo nawala siya sa mood. Ayaw niya kasing pinapakialaman ang kanyang mga gamit. Mas gusto niyang siya ang nag-aayos para alam niya kung saan nakalagay at para na rin sa mga gamit na ayaw niyang ipakita sa iba. Kahit si Joaquin, alam din ang rule na yon. Kaya medyo iba ang dating sa kanya nang inayos ni Monica na wala man lang paalam. Pupunta rin po ako sa palengke mamaya. Napansin kong paubos na rin ang dishwashing liquid. Ako na rin ang bahala doon. Nakangiting sabi ni Monica. Ibinaba na Leticia ang kanyang kutsara. Alam mo, Monica, hindi mo kailangang gawin ang lahat. Kumunot ang noo ni Monica at tila hindi makaunawa. Gusto ko lang pong tumulong. Alam ko at nagpapasalamat ako, pero hindi mo kailangang ikaw ang magpatakbo ng bahay. Hindi kailangang lahat kasi nandito pa naman ako. Sapat na sa akin na inaalagaan at inaasikaso mo si Joaquin. Marahan niya yung sinabi, nag-iingat na hindi masamain ng kanyang manugang. Tumahimik sila ng ilang segundo, masyadong mahaba para matawag na natural. Dahil alam na Leticia na may kaunting ilangan, hindi katulad noong mga naunang buwan. Tumingin si Monica sa mangkok at ang tinig ay halos wala ng emosyon. Pasensya na po, akala ko po pinapadali ko ang buhay ninyo. Hindi ko alam na mamasamain mo po ang ginawa ko, Mama Leti. Mabuti nga ang ginagawa mo. Mabilis na tugon ni Leticia. Anak, hindi naman sa minamasama ako. Gusto ko lang, hindi naman ako inutil, anak.
Gusto ko lang na kapag may gagawin ka rito sa bahay, sabihin mo muna sa akin, Monica. Marahang bumuntong hininga si Monica bago ngumiti. Okay po, Mama. At hindi ko naman po kayo tinuturing na inutil. Gusto ko lang po talagang tumulong at wag na po kayong pakilusin sa lahat. Kayo ang pinakamatibay na babaeng kilala ko. Next time po, ipapaalam ko na po sa inyo lahat ng gagawin ko dito sa bahay. Kung ayaw nyo rin po, hindi na lang din po ako tutulong kung hindi nyo rin naman po magugustuhan ng ginagawa ko. Kumirot ang puso ni Leticia sa konsensya at inabot ang kamay ni Monica. Ayokong tumigil ka sa pagtulong. Gusto ko lang, may mga bagay pa rin akong gustong hawakan na ako pa rin ang masusunod. Siyempre naman po, Mama Leti. Malambing na sagot ni Monica. Hindi ko naman po inaagaw mula sa inyo yon. Ngunit may kung anong kulang sa ngiti ng kanyang manugang. Parang hindi yon umabot sa mga mata. Unti-unti, nawala ng gana si Leticia sa pagkain. Hindi niya maintindihan kung anong pakiramdam ang umuusbong sa kanya. Ang alam niya lang, parang may mali sa harap niya na hindi niya matukoy kung ano. Isang hapon, patuloy ang pagbuhos ng ulan sa labas. Nakaupo si Leticia sa paborito niyang silya. Balot ng shawl ang mga balikat at may hawak na mainit na mangkok ng champurado na niluto ni Monica. Hindi niya sinadyang malunod sa alaala, ngunit para bang may ginagawa ang ulan para alalahanin ang mga alaala na ayaw niya nang maalala pa. Salamat sa champurado, Monica, mahinang sabi ni Leticia. Palagi kang nagluluto ng merienda. Gusto ko lang po, Mama Leti. Hilig ko po talagang magluto. Sagot ni Monica. Mukhang malalim po ang iniisip mo. Okay ka lang po ba, Ma? Ngumiti si Leticia ng banayad. Okay lang naman. Kapag ganitong wala akong ginagawa, marami lang akong naaalala. Kapag ganitong umuulan, palagi kong naaalala si Hernan. Napatingin si Monica at may pagkamausisang mukha. Ang asawa mo po, si Papa? Tumango si Leticia. Oo, ang father-in-law mo. Matagal na rin siyang wala. Pero parang kahapon lang kapag nakikita kong bakante pa rin ang silya niya sa hapag. Sana nakilala ko po siya. Malumanay na sabi ni Monica. Napatingin si Leticia sa asawa ni Joaquin at lumambot ang ekspresyon. Magugustuhan ka niya. Mabait ka saka magiliw. Pero baka hindi rin. Sa mga huling taon namin ni Hernan, halos hindi na rin kami nag-uusap. Bahagyang lumapit si Monica. Hindi mo po kailangang sabihin kung masakit, Mama Leti. Umiling sa Leticia. Ayos lang. Mas tumatahimik ang mga multo kapag binabanggit. Huminga siya ng malalim. Ang mga unang taon ng kasal namin, masaya, simple. Siya ang nagpapatakbo ng mga negosyo namin at close siya sa anak naming si Joaquin. Magkasama kami sa lahat. May mga pangarap. Lumalim ang tingin ni Leticia sa ulan sa labas. Pero, ewan ko ba, dumating ang panahong tumigil na kami sa pangangarap. Tumahimik siya. Mas madalas na rin siya sa mga negosyo kaysa tumambay dito sa bahay. Umuwi siyang amoy pabango? Tanong ni Monica ng mahinang-mahina. Tumango si Leticia. Oo, tinanong ko siya minsan. Sabi niya may dumikit lang daw na amoy kasi may nagpapabango naman sa store. Pero bakit madalas ang naaamoy kong yun at bakit parehong amoy lang? Inalala ni Leticia ang mga alaala nila ni Hernan noon. Pinaghihinalaan niya itong may babae. Kinompronta ng mahinahon pero itinanggi lamang nito. Wala rin naman kasi siyang ebidensya noon. Hanggat maaayos pa ang pagsasama nila ni Hernan, ginagawa niya ng paraan. Napangiti siya ng mapait. Gusto ko siyang paniwalaan. Talagang gusto ko. Pero may mga bulong-bulungan mula sa mga kapitbahay, sa mga empleyado, na masyado raw siyang malapit sa isang dalagang suki doon sa isa naming store. Sino po? Tanong ni Monica na magalang ang tono. Kilala mo po ba? Napasimangot si Leticia. Hindi. Ang alam ko lang,
Mas bata sa akin ng ilang taon at parang papasang anak na ni Hernan. Hindi ko kumpirmado kung kabit niya ba talaga yun o hindi. Mahaba raw ang buhok at nakikipagtawanan palagi kay Hernan kapag nasa store. Ewan ko kung simpleng landian lang ba o talagang may naging relasyon sila. Hindi ko alam. Hindi ko na inalam kasi saglit lang naman yon at pinili kong ayusin ang pagsasama namin ni Hernan noon. Ganon din ang ginawa ni Hernan. Hindi ko na kinilala ang babae dahil ayoko ng gulo. Pero minsan, iniisip ko na dapat siguro kinausap ko ang asawa ko tungkol doon. Na dapat pala, binuksan ko ang issue na yon at hindi naging martir at duwag. Bulong ni Leticia. Pero mayabang ako. Akala ko'y mananalo ako sa pananahimik na kung hindi ko babanggitin, hindi totoo. Kaya ang nangyari, unti-unti kaming nagkalayo noong mga nagdaang taon. Palagi akong may pagdududa kahit pa pinili naming ayusin ang pagsasama naming dalawa. Napatingin siya kay Monica at malungkot nang umiti. Halos hindi na kami nag-uusap sa huling 2 taon bago siya magkasakit. Hindi ko alam kung nakipagkita siya sa babaeng yon o naging kabit niya ba ng tuluyan. Wala akong pakialam. Maaga siyang natutulog. Ako gising pa, tahimik na nakatutok sa TV para lang may marinig na boses. Nasa kolehiyo noon si Joaquin. Abala siya kaya wala siyang masyadong alam sa mga malalamig na ugnayan namin ng papa niya. Napatawad mo po ba siya? Tanong ni Monica. Nangilid ang mga luha ni Leticia. Oo, ako ang nag-alaga sa kanya noong may sakit na siya. Humingi rin naman siya ng tawad sa akin. Wala rin akong galit. Parang walang laman ng dibdib ko. Saka sa huling hininga ni Hernan, ipinaramdam niya sa akin na ako ang mahal niya, na ako pa rin ang pinili niya. Sapat na sa akin yon. Mataman siyang tumingin kay Monica, natulala at parang malalim ang iniisip. Sa ekspresyon ng asawa ni Joaquin, para bang may hindi ito nagustuhan sa mga sinabi niya. Dahan-dahang nagsalita si Leticia. Alam mo, Monica, minsan naamoy ko sa pabango mo ang alaala ng pabango ng babaeng yon. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, wala lang. Baka pareho lang kayo ng pabangong ginagamit. Hindi ko rin naman alam ang mukha ng babaeng yon. Hindi gumalaw si Monica, pero maya-maya'y maingat itong nagtanong. Sa tingin mo po, minahal niya yung babae? Nagkibit balikat si Leticia. Ewan ko, hindi ko alam. Siguro hindi, kasi sa akin pa rin bumalik si Hernan. Parang ginawa niya lang pangpalipas oras ang babaeng yon dahil sa akin pa rin siya umuwi. Nang magtangka akong makipaghiwalay, hindi kaya ni Hernan at hindi na umulit pa sa kalokohan niya. Saka naisip din siguro ng asawa ko na hindi magandang pumatol sa babaeng halos anak niya na. Sinabi niya naman kasi sa akin, inakit lang siya ng babaeng yon at ang babaeng yon ang habol ng habol sa kanya. Ni hindi ko nga alam ang pangalan niya at ayaw ko na ring alamin. Wala naman akong pakialam na. Tapos na yon. Ang tatag mo po, lagi kitang aalagaan, Mama Leti. Nakangiting sabi ni Monica sa kanya. Ako na po ang bahala sa inyo ni Joaquin. Pinisil ni Leticia ang kamay ng asawa ng anak niya, ngunit nanatili ang tingin niya sa mga makikinis na kuko ni Monica, sa matalim nitong titig at sa pabangong muling sumingaw sa hangin. Pamilyar talaga ang halimuyak na yon, ngunit ang nakaraan ay parang malabong litrato at ang kasalukuyan ay parang masyadong sinisikap maging perpekto. Pero gayon pa man, ngumiti si Leticia, ngunit sa kaibuturan may kumakabit na hindi niya mawari kung ano. At habang tumatagal, mas lalong nadadagdagan ang mga weird niyang nararamdaman kay Monica. Nakatayo si Leticia sa harap ng mataas na cabinet na yari sa mahogany sa kanyang silid. Binuksan niya ang itaas na drawer. Pagkatapos, inabot niya ang pangatlong drawer kung saan niya laging inilalagay ang mahahalagang dokumento gaya ng titulo ng lupa, bank book at ang mga lumang form ng insurance. Hinilan niya yon pero nagulat siya nang makitang wala roon. Hinilan niya ang isa pang drawer pero hindi niya mabuksan. Kumunot ang noo ni Leticia at hinila yon ng mas malakas. Sarado pa rin. Ano ba to? Bulong niya.
Hindi kailanman nakakandado ang drawer na yon sa lahat ng taong nanirahan siya sa bahay na yon. Ni hindi nga niya alam na may kandado pala. Yumuko siya at tiningnan ang maliit na butas ng susian. Wala siyang nakikitang susi. Matagal na rin mula nang huli niya yung nakita. Isang tahimik na kaba ang sumibol sa kanyang dibdib. Mabagal siyang naglakad papunta sa sala, kasabay ang tunog ng kalampag ng kanyang mga tsinelas sa sahig. Naabutan niya si Monica na inaayos ang flower vase sa console. "Monica, anak!" Umpisan na Leticia sa mahinahon na tono. "Pinakialaman mo ba ang drawer sa loob ng kwarto ko?" Lumingon si Monica at nakangiting tumango. "Alin po, Mama Leti?" "Yung drawer kung saan nakalagay ang mga kopya ng mga mahahalagang papeles ko. Pupuntahan ko sana pero..." Napilitan siyang umiti. "Nakalak. May nagkandado ba?" "Ha, opo." Sagot ni Monica na tila nagulat sabay tawa. "Ako po ang naglock niya nung isang linggo. Naglilinis po ako noon at naisip ko na mas ligtas kung nakasarang mga importanteng papeles. Baka kasi mawala." Napakurap si Leticia. "Pero hindi naman natin kinakandado yan noon. Bakit hindi mo sinabi sa akin?" "Bala ko pong sabihin pero nakalimutan ko." Sagot ni Monica na may ngiting walang bahid ng pag-alala. "Bubuksan ko po mamaya, Mama Leti." Napilitan si Leticia ng umiti. "Sige, salamat Monica." Ngunit may kakaiba siyang naramdaman. Sa lahat ng taon na kasama niya sina Hernan at Joaquin, walang drawer ang nakakandado. Kaya hindi niya maintindihan ang pangingialam na ginagawa ni Monica sa buong bahay. At ngayon, may kakaibang lamig siyang naramdaman. Kinagabihan, habang nasa palengke si Monica at abala si Joaquin sa trabaho, bumalik si Leticia sa cabinet. Laking gulat niya nang bahagyang bukas na ang drawer. Lumuhod siya habang mabilis ang tibok ng puso. Tiningnan niya ang mga papeles doon, pero wala na ang mga maayos na folder, wala nang brown envelope na naglalaman ng mga titulo ng lupa. Wala ang kanyang bankbook, ang folder na may kopya ng kanilang ID at lahat ng mga dokumento na mahahalaga. Idiniin niya ang palad sa likod ng drawer. "Anong ginagawa mo, Monica? Bakit ganito ang kinikilos mo?" Kaya naman, kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng anak niyang si Joaquin. "Ma!" Sagot ni Joaquin matapos ang 2 ring ng cellphone. "Anak," sabi ni Leticia at maingat na hindi ito ma-offend. "Alam mo ba kung nasaan ang mga papeles ng lupa natin?" "Sabi ni Monica, inayos daw niya." "Bakit po?" Tanong pa nito. Kumunot ang noo ni Leticia. "Wala na sila sa drawer. Bakit nalipat ng asawa mo? Okay naman ang tayo ng mga dokumento sa drawer ko ah." Saglit na katahimikan ang namayani. Narinig niyang napabuntong hininga ito. "Sabi niya po, nilipat daw sa mas ligtas na lalagyan. Baka sa filing box po namin, ma." "Hindi niya sinabi sa akin kung saan." Sagot ni Leticia at medyo hindi na nagugustuhan ang ginagawa ng kanyang biyanan. "Nandoon na yun palagi, anak. Sa drawer na yon sa loob ng ilang dekada. Ano ba naman yan? Nandun din ang mahalagang dokumento mo." "Siguro gusto lang niya na mas organisado, ma. Marunong naman si Monica dyan. Pinagkakatiwalaan ko siya. Saka mag-asawa naman po kami kaya walang problema." Giit pa ni Joaquin sa kanya. Naninikip ang dibdib ni Leticia. Gusto niyang tumutol. Hindi niya batid kung bakit parang si Monica na ang nasusunod sa mga buhay nila. Pero Joaquin, kinandado niya ang drawer nang hindi sinasabi. Tapos ngayon wala na ang mga papeles. Hindi ba't nakaka-alarma yon? Hindi ka ba nagdududa? Tanong pa ni Leticia at napaupo sa kama. "Ma, wag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano." Sagot ni Joaquin na may halong inis ang boses. "Tinutulungan lang naman kayo ni Monica. Sabi niya parang madalas niyo raw nakakalimutang may ginagawa kayo. Nagiging makakalimutin na, kaya siya na po ang madalas na in charge dyan sa bahay." Nanlamig ang katawan ni Leticia. "Hindi totoo yan." Bulong niya. "Hindi ako makakalimutin. Bakit niya sasabihin yan sa'yo?" "Tingnan ko na lang po mamaya. Sigurado akong wala to. Hayaan niyo na si Monica, ma. Siya nang bahala." Sabi pa sa kanya ni Joaquin na parang wala lang ang mga bagay na bumabagabag sa kanya. Tumango si Leticia kahit alam niyang hindi siya nakikita.
Sige. Ibinaba niya ang cellphone. Parang hindi na niya nakikilala ang boses ni Joaquin. Wala na ang init ng anak na pinalaki niya. Pinalitan niya ng lamig, pag-aalinlangan at pagdududa. Hindi niya makalimutan ang mga dokumento. Hindi pa siya makakalimutin at siguradong sigurado siya. Hindi pa siya sobrang tanda para maging ulyanin. Kinagabihan, hindi pa rin yun mawala sa kanyang isipan. Gusto niyang kumprontahin si Monica pero mas pinili niyang huwag na lamang. Maya-maya'y pumasok si Monica na may hawak na kahon na puno ng mga folder na may label. Mama Letty, bati nito ng matamis. Eto na po yung bagong filing system na ginawa ko. Nandito na lahat. Sa'yo, kay Joaquin, sa akin. Naayos na lahat. Tinanggap yun na Leticia. Mukha namang maayos. May kulay ang mga label at sunod-sunod. Tama nga si Joaquin, organize sa mga gamit ang kanyang manugang. Habang tinitingnan niya ang manugang, unti-unti ay hindi niya ito mabasa. Para bang sobrang daming itinatago ng asawa ni Joaquin. At hindi niya matumbok kung ano yon. Pero nagsisimula na talaga siyang magduda. Pero mukhang Diyos na nga ang gagawa ng paraan para malaman ni Leticia ang totoo. Isang araw, naghahanap ng mga lumang dekorasyon si Leticia para sa bahay. Hindi kasi siya mahilig magtapon ng gamit, lalo na at palagi naman siyang nagde-decor ng bahay tuwing bare months. Pero natigilan siya nang makita ang isang lumang kahon. Ano to? Kuryosidad ang humila sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at malambot na ang karton sa sobrang tagal. Sa loob, may mga lumang litrato. Karamihan, pamilyar. Si Joaquin noong batang naglalaro sa hardin, si Hernan na natutulog sa sofa habang may dyaryo sa dibdib, at si Leticia na mas bata at nakangiti sa kusina. Marami pa siyang nakitang pictures. May mga lumang pictures pa pala rito. Bakit ngayon ko lang nakita? Pero natigilan muli si Leticia sa isang larawan ni Hernan sa tabing dagat. Yakap ang isang dalagang nakapulang bathing suit. Nakangiti si Hernan, isang ngiting parang walang asawa, walang pamilya. Ang babae mas bata na parang nasa 19 o 20 taong gulang lamang. Nakasandal ang ulo nito sa balikat ni Hernan, nakapikit sa sikat ng araw, at sa sandaling yon, halos hindi makahinga si Leticia. Hindi. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses na tanong niya habang pinagmamasdan ang babae sa larawan. Ang babaeng yun sa larawan, ang hugis ng mga mata, ang kurba ng labi, ang biloy sa kaliwang pisngi. Walang iba kundi si Monica. Bakit si Monica ang nandito? Garal-galang boses na tanong niya. Nanginginig ang mga daliri ni Leticia habang dinadampot ang isa pang litrato. Mas malabo iyon, ngunit hindi maipagkakaila. Matagal siyang tumitig doon, pilit tinatanggap ang ayaw tanggapin ng isipan. Ngunit wala nang puwang ang pagtanggi. Monica? Napasinghap siya. Ikaw ang babae ng asawa ko noon? Ang manugang na Leticia, ang babaeng umiyak sa kanyang balikat, at ang asawa ni Joaquin na tumatawag sa kanya ngayong Mama Letty, si Monica pala ang babaeng yon. Umupo si Leticia sa sahig habang ang hangin sa paligid ay tila naging mabigat at masikip. Naninikip ang kanyang lalamunan, lumabo ang paningin, gusto niyang sumigaw, punitin ang mga larawan, tumakbo palabas at harapin si Monica sa gitna ng sala. Pero hindi niya ginawa. Sa halip, ibinalik niya ang mga larawan sa kahon, isinara yun ng mahigpit at muling itinago. Lumabas siya sa bodega na suot pa rin ang pamilyar na ngiti. Ngunit sa loob ni Leticia, may isang bagay na tuluyang nabasag. Nang gabing yon, nagluto si Leticia ng hapunan gaya ng nakagawian. Adobong manok na paborito ni Monica at ng asawa niyang si Hernan noon. Kumalat sa bahay ang amoy ng luto niya. Mukhang late na naman si Joaquin sa pag-uwi mula sa trabaho, kaya silang dalawa lang ni Monica ang nag-ayos ng mesa. Tahimik ka po ngayon, Mama Letty, sabi ni Monica sa banayad ang tinig habang naglalagay ng kutsara sa tabi ng mga plato. Pilit na tumawa si Leticia. Pagod lang, matanda na ang mga buto ko. Sabi mo nga 'di ba, matanda na ako at baka nagiging makakalimutin na.
Ngumiti si Monica at inabot ang pitsil. Ako na po ang maghuhugas mamaya. Matalim ang naging obserbasyon ni Leticia sa asawa ng kanyang anak. Nakabit pala ni Hernan noon. Ang bait mo. Napakabait mo talaga. Bahagyang ngumiti si Monica. Sinasabi mo naman po yan sa akin palagi, Mama Leti. Bumaling si Leticia sa kalan at dahan-dahang hinalo ang sarsa. May naaalala ako sa'yo. Sino po? Tanong ni Monica. Sandali siyang tumigil at kunwaring nag-iisip. Isang kaibigan noon. Bata rin siya. Maganda. Mabait. Pero may ugali siyang lumalapit sa mga bagay na hindi sa kanya. Sandaling natigilan si Monica bago tumawa ng marahan. Delikado po yata yun, Mama. Oo, sobra. Ani Leticia sa mababang tinig. Isa siyang tipo ng babaeng napapansin ng mga lalaki. Lalo na ng mga lalaking may asawa na. Kumalansing ang kutsara sa kawali. Hindi agad nagsalita si Monica. Humarap si Leticia at inabot ang platong ihahain habang nakangiti. Halos wasakin niyang isang pamilya. Patuloy ni Leticia at tinitingnan ng maigi ang mukha ni Monica. Pero ang asawa, hindi siya nagsalita. Hinayaan na lang at pinili niya pa rin patawarin yung asawa. Bahagya siyang natawa ng nanunuya nang makitang parang wala lang kay Monica. Para bang wala itong konsensya. Para bang hindi ito ng ahas ng asawa noon at ng gulo ng pamilya. Maya-maya ay dumating na rin naman ang anak niya. Kaya naman, sabay-sabay pa rin silang naghapunan. Naupo si Leticia sa dulo ng mesa. Si Monica nagbubuhos ng inumin at mahinhing ngumingiti. Habang naghahapunan, nagmamasid lang ng maigi sa Leticia. Bawat kilos ni Monica, bawat tingin, bawat sandaling kumukupas ang ngiti kapag nagiging mas matalim ang mga salita na Leticia. Kaninang hapon, panimula ni Leticia sa kalagitnaan ng pagkain. Kausap ko ang isang kaibigan. 5 taon daw may kabit ang asawa niya. Tumaas ang mga kilay ni Joaquin. Grabe yun. Hindi ko alam kung bakit may mga lalaking magpapakasal at magkakaroon lang ng kabit. Bakit pa sila nagpakasal kung maghahanap lang sila ng iba? Kaya itong si Monica, walang dapat ipag-alala sa akin. Kasi hindi ko naman gagawin sa kanya. Hinawakan ni Joaquin ang kamay ng asawa nito. Natigilan si Leticia sa pag-inom. Paano na lang kapag nalaman ng anak niya ang tungkol kay Monica? Siguradong masasaktan si Joaquin. Nagpatuloy si Leticia habang kalmado ang tono. May ibang buhay yung lalaki. Dinadala niya sa resort yung babae niya. Binibigyan ng alahas, nangakong iiwan ng asawa. Karaniwang kwento. Ang sakit naman po nun, Mama. Ani Monica at mukhang hindi apektado sa mga sinasabi niya. Pero, alam mo kung anong nakakatawa. Tumagilid ang ulo ni Leticia at tiningnan si Monica sa mga mata. Alam ng asawa ang lahat. May litrato, may mga sulat, pero hindi siya nagsalita. Bakit naman po? Tanong ni Joaquin at gulong-gulo sa kanyang mga sinabi. Kung alam niya, bakit hindi na lang harapin? Pumitik ng kaunti ang tinidor ni Leticia sa kanin. Dahil minsan, mas nakakatakot ang katahimikan kaysa sigawan. At minsan, kapag mahal mo ang isang tao, umaasa kang sila mismo ang magsasabi ng totoo. Pagkatapos ng hapunan, tumanggap ng tawag si Joaquin at lumabas. Nag-alok si Leticia na tumulong kay Monica sa paghuhugas. Tahimik ang kusina, maliban sa tunog ng tubig sa gripo. Nagsabon si Monica ng plato habang si Leticia ay nagpatuyo sa tabi ng manugang niyang sinungaling. Matagal ka ng parte ng pamilyang to, wika ni Leticia sa malumanay na paraan. Tumango si Monica. Araw-araw po ako nagpapasalamat. Ibinaba ni Leticia ang isang tuyo ng plato sa lalagyan. Si Joaquin, hindi perpekto, pero mabuti siya. Tapat, maalalahanin, lalo na sa mga taong mahal niya. Alam ko po, sagot naman ni Monica. Swerte po ako sa kanya. Humarap si Leticia, hawak pa rin ang tuwalya at tiningnan ito ng diretso. Ikaw, tapat ka ba sa kanya? Natigilan ang mga kamay ni Monica sa lababo pero nakuha pa rin sumagot. Siyempre po, Mama.
Mabuti. Isang tipid ng ngiti ang ipinakita ni Leticia. Dahil ang tiwala, kapag nasira, hindi na naibabalik. Dahan-dahang tumango si Monica. Bumaling si Leticia sa mga plato at ikinubli ang unos na sa loob na ng kanyang mga mata sumisigaw. Kinagabihan, gising pa rin si Leticia sa kama. Nakalatag sa kandungan ang mga larawan. Isa-isa niya yung tiningnan muli habang tahimik na naninikip ang dibdib. Hindi pa alam ni Leticia kung ano talaga ang layunin ni Monica. Totoo ba ang pagmamahal nito kay Joaquin? O isa lang yung pagpapatuloy ng isang kasinungalingan mula sa isang bawal na ugnayan patungo sa mas mapanganib na plano? Isang bagay ang tiyak na Leticia. Hindi pa niya kukumprontahin si Monica. Hindi pa ngayon, maghihintay siya at magmamasid muna. At kapag dumating na ang sandali, kapag tuluyan ng ibinunyag ni Monica ang tunay na motibo, ihahanda na ni Leticia ang sarili. Ngunit ngayong gabi, maingat niyang ibinalik ang mga larawan at inilagay sa kahon na hindi makikita ni Monica. At nang patayin niyang ilaw, ang dilim ng silid ay wala sa kalingkingan ng unos na tahimik na nag-aalab sa dibdib ni Leticia. Subalit lahat ng nararamdaman niyang pagdududa at pag-ayaw, mas magiging mahirap sa pagdating ng isang balita. Isang balita na hindi niya batid kung magiging biyaya o magiging sumpa. "Joaquin, agahan!" Tawag ni Leticia habang inilalapag ang pitsyal sa lamesa. Ilang segundo lang ang lumipas ay bumungad na si Joaquin. Basa pa ang buhok mula sa pagligo. "Ang bango nito!" sabi ng kanyang anak, sabay halik sa pisngi ni Monica. Napakunot ang noo ni Leticia ngunit hindi siya nagsalita. Umupo siya ng dahan-dahan. Sapo ng kaunting kirot sa tuhod na tila mas masakit kesa noong nakaraan. Hindi niya magawang komprontahin agad si Monica. Iba na kasing usapan dahil asawa na ito ng anak niyang si Joaquin. Gusto niya itong bigyan ng pagkakataon kung anong meron ngayon na kung wala ba itong balak na masama. Siguro madali na sa kanyang hindi magalit agad, lalo na't matagal na naman yon. Wala na rin naman sa mundo si Hernan. Gayunpaman, binabantayan niya pa rin ang mga kilos ni Monica. Halos nagsisimula pa lang silang kumain nang biglang ipinataw ni Monica ang mga kamay sa kandungan ni Joaquin at mahinahong nagsalita. "May sasabihin sana ako." Natigilan si Leticia sa paglalagay ng butter sa tinapay. Huminto si Joaquin sa pagkagat. "Buntis ako," wika ni Monica. Sandaling parang tumigil ang mundo para kay Leticia. Pagkatapos, nabitiwan ni Joaquin ang hawak na pandesal at mabilis na lumapit kay Monica. Niyakap ng anak niya ng mahigpit ang asawa nito. "Totoo ba to? Ikaw, Monica, magiging magulang na tayo?" Natawa si Joaquin sabay tingin sa kanya. "Mama, narinig mo yon? Magiging daddy na ako. Magiging lola ka na." "Oo." Mahinang sagot ni Leticia at marami pa ring pag-aalinlangan. "Magiging lola na ako." Tumayo si Leticia ng dahan-dahan at may pag-iingat. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman sa balitang dumating. Buntis ang manugang niya. Buntis ang babaeng naging kabit dati ng kanyang asawa. At ang ama ay walang iba kundi si Joaquin na walang kaalam-alam sa lahat. Sa totoo lang, wala na siyang pakialam kay Monica. Kaya lang hindi niya masabi ang lahat dahil sa maaring maramdaman ni Joaquin. Nakikita niya sa anak na mahal nito si Monica, na talagang bubuo na ito ng pamilya kasama ito. Kaya ayaw ni Leticia na sirain ang kasiyahan ng anak. Pero paano maaatim ng konsensya niyang hindi yun sabihin? "Congratulations sa inyo," wika ni Leticia at pinilit na lang umiti. "Napakagandang balita niyan." "Salamat po, ma." Tugon ni Monica na may parehong ngiting mahinhin na palagi nitong ipinapakita sa kanya. Tahimik na pinagmasdan ni Leticia si Monica. Walang luha ng kaligayahan at walang pagkabigla. Napabuntong hininga siya at saglit na umiwas ng tingin. Sa tuwing napapatingin siya kay Monica, naaalala niya ang larawan nito at na Hernan na nasa bodega. Muling naging parang batang masigla si Joaquin. "Kailangan nating magpa-appointment, bumili ng vitamins, magtingin ng crib. Excited na ako. Sobrang hindi na agad ako makapaghintay. Magiging mabuti kang ina, Monica. Panigurado na yon." Pinagmasdan niya ang kanyang anak. Mas lalong naninikip ang dibdib ni Leticia na makita ang saya sa mukha nito.
Ano na lang ang mararamdaman ng kanyang pinakamamahal na anak kapag nalaman nito ang nakaraan. Pero nakaraan na naman yon, wala na rin sa Hernan. Talaga bang kaya ni Leticia na buksan ang mga lumang sugat para lang sirain ang kaligayahan na mayroon ang kanyang anak? Humarap si Joaquin kay Leticia at may matamis na ngiti sa mga labi. Man, naniniwala ka ba na magiging mabuting ina si Monica? Tumango si Leticia. Naniniwala akong kaya ni Monica ang kahit ano. Ngunit pagkalipas ng ilang oras, nang makaalis na si Joaquin papuntang trabaho at muling lumubog ang bahay sa katahimikan, bumigat sa dibdib ni Leticia ang alinlangan. At habang tumatagal, mas lalo pang gumugulo kay Leticia kung ano ba ang katotohanan sa nakaraan. Habang hinahalungkat niya ang mga dating gamit ng asawang sa Hernan, paunti-unti, marami siyang nadidiskubre. May nakita siyang isang postcard mula sa Cebu at may sulat kamay na letter para sa isang babae. Danica? Sino si Danica? Tanong na lang ni Leticia sa sarili. Sulat kamay ito ni Hernan na. Hindi pa yun nabubuksan, buo pa ang selyo. Kinakabahan siyang binuksan iyon at binasa. Danica, sinabi ko nang tapos na tayong dalawa. Masyado na kitang pinagbigyan. Ikaw nang pilit na sumunod sa akin. Ngayon, nagagalit ka dahil pinili ko ang asawa ko. Pinili ko si Leticia dahil siya ang mahal ko at sa kanya pa rin ako uuwi. Wala akong ipinangako sa'yo. Ano man ang inakala mong mayroon tayo, hindi yun totoo. Puro pisika lang yun at tanging kay Leticia ko lang ibibigay ang puso ko. Tigilan mo na ako. Ayokong masira ang pamilya ko. Hindi kita pipiliin kahit na malaman pa ng asawa ko ang katotohanan. Huwag ka nang magpakita. Pakiusap, ibigay mo na lang sa akin to. Hernan. Tinitigan ni Leticia ang sulat. Sobrang naguguluhan na siya. Si Monica ang alam niyang kabit dati ng asawa niya, pero bakit ibang pangalan ang binanggit sa sulat? Sino si Danica? May iba pa bang babae si Hernan noon bukod kay Monica? Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo roon. Nanginginig ang papel sa kanyang mga kamay. Habang tumatagal, mas lalong nadudurog ang kanyang puso sa mga nalalaman. Lumabas na muna siya at pumunta sa kusina. Nakita niya roon si Monica na naghihiwa ng bayabas. Kumuha si Leticia ng tubig. Alam mo, nahalungkat ko ang mga lumang gamit ng ama ni Joaquin sa bodega. Hindi tumingin si Monica sa kanya. Ganoon po ba? Oo. Uminom siya ng kaunti. Marami siyang tinabing sulat. May isang pangalan, hindi pamilyar sa akin. Bahagyang tumingin si Monica sa kanya. Sino po? Danica. Mahina niyang sabi. May kilala ka bang Danica? Isang kislap lang yon, ngunit nakita ni Leticia ang bahagyang paninigas nito. Para bang hindi nito inasahang maririnig ang pangalan na yon mula sa kanya. Subalit binigyan pa rin siya ni Monica ng isang ngiti. Hindi ko po siya kilala. Sino po ba siya? Tumawa si Leticia, pero parang sasabog na ang puso niya. Baka naging kliyente lang ng asawa ko dati. Muli silang nanahimik dalawa. Hinayaan na Leticia ang katahimikang yon para hindi maisip ni Monica na nabuking niya na ito. Sa mga lumipas na araw, mas lalo pang inalam na Leticia ang mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Kaya naman, napagpasyahan niyang bumisita kay Antonio, ang best friend ng kanyang asawa. Ang isang tao na alam niyang pinagsasabihan ni Hernan ng mga sekreto noong nabubuhay pa ito. Leticia! Gulat na tanong ni Antonio nang makita siya. Nakakagulat ka naman. Anong ginagawa mo rito? Bahagya siyang ngumiti. Sana'y hindi ako istorbo. May gusto lang akong itanong sa'yo na ilang bagay tungkol sa asawa ko. Si Hernan? Hindi ka naman istorbo. Sabi nito at mas binuksan ang pinto. Tuloy ka, pasensya na at makalat. Nandito kasi ang apo ko. Ayos lang. Pinaupo siya ni Antonio sa sofa. Nakita niyang asawa nito at nagpalitan lang sila ng ngiti at ilang mga tanong. Maya-maya ay naglapag na rin ng merienda ang asawa ni Antonio. Samantala, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Leticia. Nakahanap ako ng sulat. Mahina niyang sabi. Sa mga gamit ni Hernan,
Para sa isang taong ang pangalan ay Danica. Alam kong kilala mo siya, Antonio. Bahagyang bumuntong hininga ang kaibigan ni Hernan. Matagal na yon. Itinigil na naman ang kumpare ko ang kasalanan niya. Bakit mo nga pala biglang naitanong? Matama niyang tiningnan ang kaibigan ng kanyang namayapang asawa. Kailangan kong malaman, Antonio. Para kay Joaquin. Para sa sarili ko. Maraming gumugulo sa isip ko nitong mga nakaraang araw at gusto kong malinawan. Sino ba talaga ang kabit ng asawa ko dati? Sandaling nag-alinlangan si Anton, pero pinili pa rin naman itong magkwento. Bata pa si Danica nun. Kakagraduate lang halos nang makilala niya si Hernan. Ang alam namin, galing sa mahirap na pamilya. May mga umampon at gusto niyang makaalis sa buhay na yon. Napalunok sa Leticia. At si Hernan ang nagbigay ng way para makatakas siya? Siguro, mga pangako, mga sandali. Walang kasiguraduhan. Siguro naman, alam mo na natukso si Hernan, pero sa bandang huli, ikaw pa rin ang pinili niya. Sabi ni Antonio sa kanya. Gaano sila naging katagal ni Danica? Tanong pa ni Leticia. At sigurado ka bang Danica talagang pangalan niya? Oo, Danica talaga. At 1 taon din silang nagtagal. Sagot ni Antonio na parang nahihiya pang sabihin. Baka higit pa. Magaling siyang magtago. Ako man sa bandang huli ko nang nalaman. Hindi naging magandang pagtatapos nila. Anong nangyari kay Danica? Tumingin si Antonio sa mga kamay nito. Tumigil sa pag-aaral. Hindi na lumalabas. May mga bulong-bulungan. Sinubukang magpakamatay, nagwala sa publiko. Kinuha raw siya ng totoong kapatid na mayaman. Inilayo raw si Danica. Dinala sa isang mental facility matapos ang isang insidente sa simbahan, kung tama ang alaala ko. Tahimik na nakaupo si Leticia. Hindi niya batid kung paano i-absorb ang lahat ng nalalaman niya. Danica? Mahina niyang sambit. Hindi ba Monica? Napalingon agad si Antonio sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Sigurado ako, Danica ang pangalan niya. Hinugot ni Leticia ang liham mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa. Ilang buwan ang kasal si Monica kay Joaquin. Maayos magsalita, magalang, tahimik pero may tinatago. Siya ang nakita ko sa pictures na kasama ng asawa ko. Tinanong ko siya tungkol kay Danica kasi baka nagkakamali lang talaga ako. Sabi niya hindi niya raw kilala. Pero sandali siyang napatigil bago niya sinabi yun. Tiningnan ni Antonio ang sulat. Tapos si Leticia. Ipinapalagay mong siya si Danica? Noong una, oo. Pero ngayon, ipinapalagay ko na may connection siya. Sagot ni Leticia. At kung totoo yon, natatakot ako na baka hindi magandang intensyon niya sa anak ko, sa aming mag-ina, lalo na't parang weird ang mga ikinikilos niya. Napakamot si Antonio sa ulo nito. Hindi ko alam, Leticia. Naguguluhan na rin ako. Matama niyang tiningnan ng larawan. Sandali siyang nag-isip sa maaaring intensyon ni Monica sa buhay nila. Kailangan niyang malaman para maagapan kaagad. Mahinang nagsalita si Leticia. Sabi mo, kinuha siya ng kapatid. Oo. Marahan siyang suminghap. Naalala mo ba ang pangalan ng kapatid? Napakunot noo si Antonio. Parang magkatunog. Mariana, hindi ko matandaan. Nanlamig saglit si Leticia. Ang tanging pinagdududahan niya lamang, maaaring kapatid ni Monica si Danica. At ang gusto niyang malaman kung coincidence lang ba o talagang sinadya nito. Tumayo si Antonio. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa bahay mo, Leticia. Pero kung kapatid siya ni Danica, baka gusto lang niyang maintindihan ng lahat. Baka naghahanap lang siya ng hustisya. O ng paghihigante, sabi ni Leticia dahil yun lang naman ang tumatakbo sa kanyang isipan. Humarap si Antonio sa kanya. Sa tingin mo, aabot siya sa ganun? Naalala ni Leticia ang ngiti ni Monica. Buntis na ito, kaya ano pang plano ang pwede nitong gawin?
Oo, sagot ni Leticia. Naniniwala akong kaya niya. Pagbalik sa kanyang sasakyan, mahigpit ang kapit ni Leticia sa manibela. Unti-unti nang nabubuo ang larawan at hindi yun larawan ng pag-ibig, tila larawan ng dalamhati na pinatulis na lang ng katahimikan. Tila sakit na matyagang inipon. At si Monica, hindi lang ito basta pumasok sa bahay nila. Bit-bit nito ang kirot na parang tiniklop sa lalim ng mga ngiti. Pumikit si Leticia at hindi na alam ang kanyang gagawin. Ma, hindi ka pa rin kumain. Nag-aalala na si Monica. Saad ng kanyang anak na si Joaquin isang araw. Huminga ng malalim si Leticia. Kailangan nating mag-usap. May pag-aalangan sa mga mata ni Joaquin pero tumango naman ito. Sige po mama, tungkol po ba saan? Umupo si Leticia sa tapat ni Joaquin at mahigpit ang pagkakakapit ng mga kamay sa kanyang kandungan. Bumisita ako kay Antonio kanina. Matagal ng kaibigan ng papa mo yon. Kumunot ang noo ni Joaquin. Sige po, bakit po kayo bumisita? May problema po ba? Dahil may natagpuan akong sulat. Galing sa papa mo para sa babaeng nagngangalang Danica. Pag-amin ni Leticia at mataman itong tiningnan. Anong kinalaman niya po sa ngayon? Tanong ni Joaquin, unti-unting nawawala ng pasensya. Hinugot ni Leticia ang sulat mula sa bag at inilapag sa mesa. Pasensya na kung hindi ko sinabi sa iyo noon, pero nag-aaral ka noon sa college at ayaw naming madistract ka. Pero ang problema namin ng papa mo, sobrang laki. Nagkaroon ng ibang babae ang papa mo anak. May kinakasama siya noon Joaquin. Matagal, isang babae na halos kaedad mo at Danica ang pangalan. Nang iwan niya ito, nagkandurog-durog ang babae. Dinala raw si Danica ng pamilya niya sa ospital. Wala nang balita mula noon. Tiningnan ni Joaquin ang sulat na katabi ng isang larawan. Pero hindi yun ginalaw. Ano pong koneksyon yan kay Monica? Hindi niya alam kung paano niya sasabihin, pero kailangan niya na talagang ipaalam kay Joaquin. Nagsinungaling si Monica nang tanungin ko kung kilala niya si Danica. At sabi ni Antonio, may nakababatang kapatid si Danica. Tingnan mo ang picture na yan. Kamukhang kamukha ni Monica si Danica. Pakiramdam ko, magkapatid sila. At natatakot ako na baka kaya siya nagpakasal sa'yo ay para makapaghigante dahil nawala sa tamang pag-iisip ang kapatid niya. Tumawa si Joaquin ng mapait at umiling. Hindi po totoo yan. Pumasok siya sa mga buhay natin na may ibang layunin, Joaquin. Madiing sabi ni Leticia. Pinakasalan ka para makalapit. Gusto niyang maghigante. Umiling si Joaquin at muling natawa. Kalokohan yan. Akala ko nung una, siya si Danica mismo. Pero hindi. Siya ang kapatid. At kung totoo ngang nawala sa katinoan si Danica dahil sa ginawa ng papa mo, si Monica ang bitbit ang lahat ng sakit na yon sa loob ng maraming taon. Napatayo si Joaquin at halos tumilapo ng upuan. Seryoso ka po ba, ma? Inaakusahan mo po ang asawa ko ng panlilin lang, ma? Buntis po si Monica. Hindi siyang inaakala mong kilala mo. Hindi, ma. Nanginginig ang tinig ng anak niya na mukhang magpapakabulag sa pag-ibig kahit nasa harapan na ang ebidensya. Ikaw po ang hindi ko nakilala. Parang dinurog ng matindi ang kanyang puso. Ang masabihan siya ng ganoon ang kanyang anak, masakit para sa isang ina na katulad niya. Hindi napigilang lumuhan ni Leticia. Joaquin, hindi ko ginagawa to para saktan ka. Garalgal na sabi ni Leticia. Alam ko ang nararamdaman mo dahil naranasan ko na yan. Alam ko kung paano magmahal na para kang bulag, na parang walang nangyari kahit na harap-harapan ka ng niloloko. Ganyan ang naging buhay ko kasama ang papa mo. At saan ako napunta pagkatapos nun? Mabilis ang paghinga ni Joaquin. Pinarurusahan mo po ba ako sa mga kasalanan niya? Hindi. Tumayo si Leticia. Tinutulungan kitang huwag maulit ang mga yon. Mahal niya ako. Giit ni Joaquin. Dinadala niya ang anak namin. Hindi siya kapatid ng naging kabit ni Papa. Hindi siya nagsisinungaling kaya tama na, ma. Muling bumagsak ang luha ni Leticia. Gusto ba talaga niyang bata na yon?
Paano kung parte ng plano niyang magpabuntis sa'yo? Tama na! Nanginginig ang tinig na sabi ni Joaquin. Hindi siya si Danica. Pero kung kapatid man nga siya, siguradong hindi siya nawawala ng motibo. Hindi mo siya kilala. Sigaw ni Joaquin sa kanya. Tama na ma, parang awa mo na. Ayokong marinig. Hindi ko intensyon na saktan ka, sabi ni Leticia habang umiiyak sa anak niyang tila pareho lang niya kung magmahal. Sinusubukan kong iligtas ka. Ayokong kasama ka sa mga magbabayad sa kalokohan ng papa mo noon. Hindi na nakinig pa ang kanyang anak. Tuluyan na siya nitong tinalikuran. Bumalot ang pighati kay Leticia habang umiiyak. Umupo si Leticia sa upuang iniwan ni Joaquin. Gusto ko lang namang iligtas ka. Pero ayaw nitong makinig. Ayaw nitong buksan ang isipan sa problema. At sa tahanang yon, ang katahimikan ang pinakadelikadong kasinungalingan. Kailangan nating mag-usap. Hinila niya si Monica isang gabi, pero may ingat pa rin lalo na at buntis ito. Mahina ang tinig ni Leticia ngunit matalim. Hindi tanong, kundi utos. Dahil sa ginawa niya, natigilan si Monica. Mama Leti, bakit po? Itinuro niya ang sofa. Umupo ka. Maingat namang sumunod si Monica. Alam ko na kung sino ka talaga, sabi ni Leticia. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses, pero matatag ang tingin sa asawa ni Joaquin. At alam ko na rin kung bakit ka nandito. Hindi sumagot si Monica. Sumulyap ito sa pasilyo, tila naghahanap ng daan palabas. Lumapit si Leticia. Hindi ikaw si Danica, pero kilala mo siya. Tama ako, hindi ba? Matagal ang katahimikan hanggang sa marinig ni Leticia ang tinig ni Monica na napakahina at halos hindi niya marinig. Ako po ang kapatid niya, pag-amin ni Monica. Napakurap sa Leticia. Ang kakambal niya, dagdag ni Monica at mahigpit ang hawak sa laylayan ng palda. Marahang naupo si Leticia habang nanghihina ang tuhod. Totoo nga. Tumingin ang manugang niya sa kamay nito. Alam ko po ang nakaraan nila ni Tito Hernan. Nagkahiwalay kami ng kapatid ko, mga bata pa lang kami. At nang makita ko siya, wala na siya sa katinuan. Akala ni Danica, si Tito Hernan ng mundo, pinaniwala siyang espesyal siya. Pero nung sinabi niyang buntis siya, bigla na lang naglaho ang asawa mo. Sinabi pang wag na raw siyang lalapit. Tinawag siyang walang kwenta. Isang pagkakamali. Pumikit sa Leticia, parang naririnig niya ang tinig ni Hernan. Banayad, maginoo, pero malamig kapag gusto. Garalgal ang boses ni Monica. Nalaglag ang bata at doon na tuluyang bumigay si Danica. Ayaw niyang kumain, ayaw niyang magsalita. Gabi-gabi siyang sumisigaw, hinahanap sa Hernan. Pinadala ko na siya sa mental institution dahil hindi ko na kinakaya. Hindi na siya bumalik sa dati. Tinakpan ni Leticia ang bibig niya. Diyos ko! Ako ang naiwan. Ako ang umalalay sa kanya habang niyuyugog niya ang kama at paulit-ulit binubulong ang pangalan ng lalaking sumira sa kanya. Nakita ko kung paano siya winasak ng asawa mo, ng pamilya niyo. At kaya ginawa mo to? Bulong na Leticia. Nagpakasal ka kay Joaquin para makagante? Para sirain kami? Sa tingin mo ba may karapatan kang gawin yan? Sinaktan din kami ni Hernan, kaya bakit sa amin mo ibubuhos ang galit mo? Dahil naghanap ako ng masisisi. Wala na si Hernan, mas pinili niya kayo kaysa sa kapatid ko, kaya sa inyo ko binuhos ang lahat ng galit na meron ako. Seryosong sabi ni Monica. Tinitigan na Leticia si Monica. Ginamit mo ang anak ko para lang maghigante? Wala siyang kasalanan. Wala kaming kasalanan sa inyo. Bakit kami ang kailangang magbayad sa mga ginawa ni Hernan sa kapatid mo? Hindi umiwas si Monica sa mga salita niya. Sarado ang utak ko. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, sa tingin mo ba makakapag-isip ka pa ng tama? Ilang taon kong hinanap ang kapatid ko. Ilang taon akong umasa na makakasama ko pa siya. Sa wakas nakita ko na si Danica. Pero ano? Nadatnan ko siya na hindi na ako maalala. Na puro na lang Hernan ang nasa utak niya at ang nawalang anak ni Danica.
Ngayong naririnig niya kay Monica ang lahat, hindi niya alam kung ano ba ang dapat na maramdaman. Kahit na pinagtaksilan siya at naging babae si Danica ng kanyang asawa noon, may bahagi sa kanya na naaawa pa rin sa sinapit nito. Pero hindi ko inasahan na magiging mabait ang anak mo, sabi ni Monica, na magiging masayahin, matyaga, na mamahalin niya ako ng totoo, at hindi ko rin inaasahan na mahuhulog ako sa kanya. Napailing si Leticia. Ang pag-ibig na itinatag sa kasinungalingan pa rin. Alam ko, nanginginig ang boses ni Monica. Pero matagal nang hindi ito tungkol sa paghihigante. Niloko ko ang sarili kong ganoon pa rin, pero sa bawat haplos niya sa noo ko, sa bawat bulong niya sa tiyan ko gabi-gabi, hindi ko na kayang magpanggap. Hindi siya si Hernan at napagtanto ko na hindi dapat ako sa kanya gumagante. Hindi sa inyong dalawa, dahil wala naman kayong ibang ginawa kundi pakitaan ako ng mabuti. Muling tumayo si Leticia habang nanginginig ang mga kamay. Hindi nga, pero anak siya ni Hernan at ngayon sinira mo rin siya. Masama pa rin ang intensyon mo noong una. Hindi namin alam kung totoo bang sinasabi mo o pinasasakay mo lang kami. May kumaluskos sa may pinto. Paglingon ni Leticia, nandoon si Joaquin. Namumutla at nanlalaki ang mga mata. Narinig nito ang lahat mula mismo kay Monica. Joaquin, bulong ni Leticia. Hindi gumalaw ang binata at bakas ang sakit at galit sa mukha nito. Para bang sa pagkakataong yon, natauhan na talaga ang anak ni Leticia. Sa pagkakataong yon, mas tumimo sa utak nito na masama talaga ang intensyon ni Monica mula sa simula. Marahang lumapit si Monica. Joaquin, paos ang tinig ni Joaquin. Totoo ba to? Lumapit naman ito. Pakiusap, pakinggan mo munang. Totoo ba? Ulit ng anak niya at mas malakas ang boses. Nagpakasal ka sa akin para makaganti. Gumuho ang mukha ni Monica. Sa simula, oo, pero lumayas ka. Nanlaki ang mga mata nito. Joaquin, pakiusap. Mahal kita. Lumayas ka sa bahay na to! Malakas na sigaw ng kanyang anak. Napaatras si Leticia. Narinig niya yon si Joaquin. Narinig niya na si Joaquin na sumigaw ng ganoon, pero hindi kailanman sa ganoong paraan. Hindi kailanman sa tonong may ganoon kabigat. Umurong si Monica at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Hindi ko alam na kaya kong magmahal ng ganito, pero nagbago ang lahat nang makilala kita. Niloko mo ako! Mariing sabi ni Joaquin at nahimigan niya ang pinaghalong sakit at galit sa boses nito. Araw-araw, hinayaan mong mahulog ako sa isang huwad na katulad mo. Sinungaling ka. Naging totoo ako dahil sa'yo, bulong ni Monica. Totoo ang bata na to. Hindi kita niloko. Mahal kita. Please, alam kong mali. Patawarin mo ako, Joaquin. Oo, binala kong maghigante pero hindi ko tinuloy. Dahil nahulog ako sa sarili kong patibong. Umiling si Joaquin at umatras palayo kay Monica. Hindi ko na alam kung anong totoo. Gusto sanang yakapin ni Leticia ang anak. Parang noong bata pa ito kapag nadapa o nawala ng laruan. Pero mas malalim ang sugat ngayon. Sugat na hindi kaya ng halik o yakap ng isang ina. Lumapit muli si Monica. Sabi mo noon, takot kang maging katulad ng papa mo. Malamig, sinungaling. Joaquin, hindi ikaw siya. Kaya ako nahulog sa'yo. Hindi ito sinagot ng kanyang anak. Aalis ako, sabi ni Monica habang umiiyak. Pero pakiusap, tandaan mong yung babaeng kasama mong nagluluto, yung kumakanta kahit sintonado, yung bumubulong ng mahal kita tuwing nakapikit ka. Ako yon. Hindi yun palabas lang. Galing sa puso ko lahat ng yun. Maya-maya'y lumakad na rin naman palabas si Monica. Dahan-dahang nagsara ang pinto. Walang malakas na pagbagsak. Nagulat si Leticia nang malakas na magbato ng gamit si Joaquin. Nang pigilan niya ito, doon na tuluyang bumuhos lahat ng emosyon ng kanyang anak. Humagulgol ito sa mga bisig na Leticia. Wala nang masasakit pa sa isang ina na makitang nasasaktan ang kanyang anak.
Kung pwede niya lang tanggalin lahat ng kirot sa puso na nararamdaman ni Joaquin, ginawa na sana ni Leticia. Lumipas ang mga araw, naging tahimik at parang walang tao ang bahay simula nang umalis si Monica. Bihira nang magsalita si Joaquin, maaga itong bumabangon, kumakain at umaalis bago pa uminit ang mga bintana sa sikat ng araw. Pag uwi nito, dadaan lang kay Leticia na parang estranghero. Isang tango lang bilang bati at aakyat agad sa itaas. "Gusto mo ng hapunan, iho?" tanong ni Leticia. Umiling naman ito. "Hindi na po. Kumain na po ako." "Kumusta ang trabaho?" "Ayos lang po." Tipid na sagot ni Joaquin. At katahimikan na naman ang sumunod pagkatapos. Walang pinagkaiba ang gabing yon sa mga gabing nagdaan. Mula sa pasilyo, pinanood niyang mag-isa si Joaquin sa silid na dapat ay para sa anak nito at ni Monica. Alam niyang nag-aalala ito sa mag-ina, subalit mukhang mas nangingibabaw ang galit. Alam kong masakit ang ginawa niya. Alam kong parang nawala ang lahat. Pero mukha namang nagsisisi na si Monica. Saka inamin niya naman at minahal ka naman niya. Magkakaroon na rin kayo ng anak. Mahinang sabi ni Leticia. Alam kong marami pa rin akong pagdududa. Pero kung malulungkot ka ng ganito, mas kakayanin kong kalimutan na lang ang mga nangyari. Mapait na tumawa si Joaquin. "Mama, kung mahal niya ako, hindi niya wawasakin ng ganito ang puso ko." Hinawakan ni Leticia ang braso ng kanyang anak. "Hindi, pero minsan, may sakit ang mga tao na hindi na nila alam kung paano dadalhin. Kaya ipinapasa na lang sa iba. Sa ganoon, naiintindihan ko si Monica." Lumingon sa kanyang anak niya habang namumula ang mga mata. "Pinaniwalaan ko siya. Bawat salita, bawat ngiti, binuo ko ang hinaharap na kasama siya sa lahat." "Alam ko," malumanay na sagot ni Leticia. Natahimik ulit sila. Tumalikod si Joaquin at dahan-dahang lumakad pa palabas. "Matutulog na po ako," bulong nito, pero alam ni Leticia na hindi yun totoo. Napabuntong hininga na lang siya. Bumalik na lang siya sa kanyang silid habang nasa loob, napatitig si Leticia sa lumang estante ng mga libro. Nandoon ang wedding picture nila ni Hernan. Matagal siyang napatitig doon na para bang masasagot ng pagtitig niya ang lahat ng tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. "Hindi lang puso ko ang binasag mo," mahinang sabi ni Leticia sa larawan ng kanyang yumaong asawa. "Sinira mo ang isipan ni Danica. Binasag mo ang pagtingin ng anak mo sa pag-ibig bago pa niya maintindihan. Pinaniwala mo akong may Hernan na minahal ako ng sobra, pero wala naman pala." Tumulo ang mga luha ni Leticia. Ngumingiti ka habang nagsisinungaling. Umuuwi ka gabi-gabi sa luto ko, sa pagsuyo ko, sa bulag kong tiwala. Pero may oras ka pa rin manakit ng iba. Akala ko, ako lang ang iniwan mong durog. Pero ngayon ko lang nakita kung gaano kalalim ang bitak na ginawa mong markas sa iba pang tao. Umabot kay Danica, kay Monica, at ngayon kay Joaquin na mismong anak natin, Hernan. Naupo siyang muli habang hawak pa rin ang larawan. Hinaplos ng hindalaki niyang gilid noon. "Sa dami ng taon na pinilit kong buuin ang tahanan na to, akala ko kung pagagandahin ko ito, pupuluin ng pagmamahal, mabubura ang lahat ng mali. Pinili kong itikom ang bibig. Akala ko, yun ang pag-ibig." Nilingon niya ang katahimikang bumabalot sa paligid. Pero hindi tayo iniligtas ng katahimikan, hindi ba? Huminga siya ng malalim at humiga sa sofa. Naisip niya si Monica, ang panginginig ng mga kamay nito noong gabing iyon habang inaabot si Joaquin. Ang takot sa tinig nito nang sabihing hindi nito sinasadyang mahalin si Joaquin pero minahal pa rin. Dahan-dahan siyang tumayo. Ipinatong niya muli ang larawan ni Hernan sa estante. Hindi sa dating pwesto nito, kundi sa likod ng mga aklat kung saan hindi yun agad makikita. At saka siya bumulong. "Sapat na ang kabayaran sa mga kasalanan mo. Pinagdusahan na namin ang anak mo." Hindi pamilyar kay Leticia ang kalyang tinatahak niya. Hindi naman delikado, ngunit banyaga.
Nandoon lang siya para bisitahin si Monica. "Mama Letty," ani Monica at ang tinig ay puno ng pagkabigla. "Gusto kitang makausap." Nag-alinlangan si Monica, tila isang sandaling pagdududa kung yun ba'y bitag, ngunit tumango at tumabi lang ito. Pinatuloy siya ng asawa ni Joaquin. "Hindi ko po inakalang makikita kita," sabi ni Monica. "Kumusta po si Joaquin?" Napabuntong hininga sa Leticia. "Yon, araw-araw lasing at nandito ako para sa isang bagay. Hindi ko pa rin sinasang-ayunan ang ginawa mo. Kung paano ka pumasok sa buhay namin, sa kasinungalingang pinag-ugatan ng pagsasama ninyo ng anak ko." Bahagyang nanginig ang mga labi ni Monica, ngunit hindi ito sumagot. "Pero," dugtong ni Leticia sa mas banayad na boses, "nakikita kong may nagbago. Ikaw ang nagbago." Unti-unting bumaba ang mga braso ni Monica. "Hindi dapat umabot sa ganito. Sandali lang sana akong mananatili para maningil. Si Danica, hindi na siya naging gaya ng dati nang iwan siya ni Hernan. Tumigil siyang kumain, tumigil sa pagtawa, at nang subukan niyang wakasan ng lahat, ang sabi nila may sakit siya. Pero walang nakakita kung saan nagsimula. Walang nakaalam ng ginawa ni Hernan sa kanya." Lumuha ang mga mata ni Leticia. "Hindi ko alam at humihingi ako ng tawad para sa kapatid mo kahit hindi ko kasalanan." "Wala naman talagang nakakaalam." Nabasag ang tinig ni Monica. "Kailangan ko ng masisisi. Akala ko kung masasaktan ko rin ang pamilya mo, babalik ang pagkatao ni Danica." Umupo si Monica sa tapat ni Leticia. Dahan-dahan, waring ang bigat ng katawan ay bigat na rin ng damdamin. "Pero si Joaquin," bulong ni Monica at bumagsak ang mga luha. "Mabait siya, maalalahanin. Sobrang minahal ko siya. Sinubukan kong tumigil, paulit-ulit dahil alam kong nahuhulog lang ako kay Joaquin. Pero hindi ko alam kung paano sasabihin ng totoo nang hindi nawawala ang lahat. Plano kong umalis bago niya pa malaman. Hindi ko alam, bahala na kami ng anak ko. Basta huwag ko lang harapin ang galit niya. Pero nang sinabi mo sa kanya ang totoo at naniwala pa rin siya sa kasinungalingan ko, doon ako mas lalong namangha sa pagmamahal ni Joaquin sa akin. Pero nakita ko ang kuna at ang ngiti niya habang nagkikwento tungkol sa anak namin. At iniisip ko, baka naman karapat-dapat akong manatili kahit sandali lang." Bumuhos ang luha sa pisngi ni Monica. Tahimik, ngunit walang tigil. "Hindi ko na alam kung paano titigil. Hindi ko alam kung paano aayusin." Tumayo si Leticia. Saglit na napatigil si Monica. Tila inasahan ng sampal o higit pa. Ngunit dahan-dahan lang na inabot ni Leticia at marahang niyakap si Monica. Nanigas ang asawa ni Joaquin sa gulat noong una. Pero bumigay din naman at bumagsak sa yakap ni Leticia na parang batang nawawala sa gitna ng unos. Hindi natahimik ang mga hikbi nito. Wala nang pakialam kahit marinig niya pa ang bawat hagulgol. Niyakap ni Leticia si Monica ng mas mahigpit. "Pinapatawad kita." Napahikbi si Monica. "Sa tingin mo po ba mapapatawad pa ako ni Joaquin, Mama Letty?" "Hindi ko alam," tugon ni Leticia. "Pero alam kong nasasaktan siya. Hindi dahil sa kasinungalingan mo, kundi dahil minahal ka niya at sa isang banda, minahal mo rin siya. Huwag mong itapon yon. Hayaan mo siyang magpasya kung ano ang gagawin. Basta may tiwala ako sa anak ko." Dahan-dahang tumango si Monica. Pinunasan niya ang mga luha nitong bumagsak. Muli niyang hinawakan ang mukha ng babae na minahal niya bilang manugang at anak. "Umuwi ka kapag handa ka na," nakangiting sabi ni Leticia. Napatingala si Monica. "Papayag ka po?" Ngumiti si Leticia. "Ikaw ang perpektong manugang, hindi dahil sa kung ano ang pinakita mo, kundi sa kung sino ka talaga." Pagkatapos ay lumabas na rin naman si Leticia at sa likuran niya, sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, umiyak si Monica, hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa pag-asa. "Uuwi dito si Monica," imporma na Leticia sa kanyang anak. Bakas naman ang gulat sa mukha ni Joaquin.
Mama, hindi ba't galit ka? Ayoko na rin siyang pabalikin dito. Seryoso niyang tiningnan ng kanyang anak na hindi pa rin lumalambot. Nakausap ko si Monica Joaquin. Nagsisisi na naman siya. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali. Wala naman sigurong masama kung bigyan mo ng chance. Isa pa, buntis siya ngayon. Gusto kong nandito siya para maalagaan at mabantayan. Pagkarinig pa lang ni Joaquin na buntis si Monica, biglang lumambot ang ekspresyon nito. Lihim na lang napangiti si Leticia. Alam niyang kaunting suyo pa, mapapatawa din ng anak niya ang asawa nito. Lumipas ang mga araw, bumisita si Leticia sa mental facility kung nasaan si Danica. Gusto niyang makita ang kalagayan nito at kahit papaano ay kausapin. Nakatayo si Leticia sa lobby, hindi niya alam kung gugustuhin ni Danica ang mga dala niya. Unang bisita mo? Tanong ng nurse na may hawak na clipboard. Opo, mahinang tugon ni Leticia. Danica Reyes po ang pangalan niya. Sa tingin ko, nasa long-term care siya. Tumango ang nurse. Sumunod po kayo, hindi siya masalita. Hindi rin masyadong tumutugon pero maamo at tahimik lang naman po. Naglakad sila sa pasilyo ng mga nakasaradong pinto. Kasabay ang marahang tunog. Tumigil sila sa isang kwarto na may maliit na bintana. At doon, nakita ni Leticia si Danica. Nakaupo ito sa isang upuang malapit sa bintana habang nakatanaw sa hardin na wala namang bulaklak. Manipis na ang buhok, nakatali sa magulot maluwag na ponytail. Maputla ang balat ng dalaga. Isang kamay ay nakalapat sa kandungan at ang isa naman ay marahang tumatapik sa armrest. Maliit na galaw, paulit-ulit, tila walang kahulugan. Mahirap ang pinagdaanan niya nitong mga nakaraang taon. Mahinang sabi ng nurse. Bihira siyang mabisita. May kapatid siyang tumatawag dati, pero ilang buwan na ring hindi nagpaparamdam. Tumango si Leticia. Pwede na po ba akong pumasok? Dahan-dahang binuksan ng nurse ang pinto. Pumasok si Leticia. Hindi siya nalingon ni Danica. Nakatingin lang ito sa hardin, sa kawalan na mukhang matagal na nitong kasama. Umupo si Leticia sa pangalawang upuan para may pagitan sa kanila. Matagal siyang nanahimik pero nagsalita pa rin. Hindi mo ako kilala. Mahina ang simula ni Leticia at halos pabulong na. Pero kilala ko si Hernan at alam ko ang kaya niyang gawin gamit ang salita, gamit ang katahimikan. Hindi gumalaw si Danica. Lumapit ng kaunti si Leticia habang nanginginig ang tinig. Sinira niya rin ako. Hindi katulad ng sayo, hindi sa harap ng tao, pero malalim, tahimik, at may kakayahan si Hernan sa pagtapak sa puso ng iba. Huminga ng malalim si Leticia. Minahal mo siya, di ba? Lahat ng meron ka, ibinigay mo. Wala pa ring tugon, pero huminto ang pagtapik ng daliri ni Danica at sapat na yun kay Leticia. Matagal kitang kinamuhian nang malaman ko ang tungkol sa inyo. Hindi dahil kilala kita, kundi dahil alam ko ang pakiramdam na maiwang mag-isa. Pero ang totoo, ginawa niya rin sa'yo ang ginawa niya sa iba. Pinaramdam niya sa'yong mahalaga ka, tapos iniwan ka pagtapos na siya. Dahan-dahang kumurap si Danica. Napuno ng luha ang mga mata ni Leticia. Pumunta ako para sabihin ang isang bagay na baka walang nagsabi sa'yo. Hindi ang mga doktor, hindi ang pamilya mo, baka hindi ang kapatid mo. Huminga siya ng malalim. Patawad. Patawad sa ginawa ng asawa ko sa'yo. Patawad na walang pumigil sa kanya. Patawad na pinanood ka naming mabasag, pero wala ni isang sumalo sa'yo. Pumatak ang isang luha sa pisngi ni Leticia. Kumilo si Danica pero hindi pa rin nagsalita at tumingin sa kanya. Bumigat ang boses ni Leticia. At pinapatawad din kita kahit hindi ka na muling magsalita, kahit hindi mo ako nakilala, kahit galit ka sa akin noon dahil ako ang pinili at hindi ikaw. Dahan-dahan niyang iniabot ang kamay nito, marahang inilapat sa malamig na kamay ni Danica. Ang kapatid mo, sinabi niya sa akin ang lahat. Nasasaktan din siya. Akala niya makakaganti siya,
Pero lalo lang lumala ang sakit na nararamdaman natin. Tahimik pero hindi na bumalik ang pagtapik ng daliri. At makalipas ang ilang minuto, tumayo na si Leticia. Hindi siya tiningnan ni Danica. Hindi nagsalita, hindi kumurap. Pero habang papalayo si Leticia, may narinig siya. Mahina na parang hininga na nga. Isang bulong na ni ang hangin ay halos hindi madampian. Minahal niya ba ako? Huminto si Leticia. Gumalaw ang labi ni Danica. Walang sigla ang mata, pero lumutang sa hangin ang tanong na parang sinulid mula sa matagal nang napunit na tela. Lumapit si Leticia, banayad at matatag ang tinig. Hindi ko masasagot yon, pero lumaban ka. Lumaban ka para sa sarili mo, para sa kakambal mo. Isang patak ng luha ang gumuhit sa pisngi ni Danica at muli itong tumingin sa bintana. Hindi niya alam kung muling magsasalita si Danica o kung maaalala siya nito. Pero sa tahimik na sandaling yon, sa katahimikang pinagsaluhan nila, may nabitiwan si Leticia sa dibdib niya. Umuwi na nga si Monica sa kanila. Malamig ang pagtrato ni Joaquin pero wala naman itong ginawa para lumayas ang sariling asawa. Hindi ko alam kung nararapat pa ba akong pumunta. Mahinang bulong ni Monica. Pero ayokong manganak ng mag-isa. Tinitigan na Leticia ang mag-asawa. Wala nang apoy sa dibdib niya. Wala nang dating galit. Tanging alaala na lang. Tanging mga anino ng nakaraan. Isang mas batang babaeng minsang pumasok sa kanyang tahanan ng may ngiti sa labi, ngunit may unos na tinatago. Hindi ka nag-iisa. Malumanay na sabi ni Leticia. Kumurap si Monica at may bahid ng ginhawa sa mga mata. Kumusta ka na, Joaquin? Mahinang tanong ni Monica sa anak niyang seryoso lamang. Gusto ko lang maramdaman ng anak natin na nais siyang isilang sa mundong ito kahit ako lang ang may gusto nun. Nakatayo si Leticia sa pasilyo, kalhating gustong magsalita, kalhating alam na hindi pa yon ang tamang oras. Hindi pa sa kanyang tagpong yon, hahayaan niya na ang mag-asawa ang mag-usap at umayos ng problema. Binasag ni Joaquin ang katahimikan. Babae pa rin ba siya? Napatingin si Monica at halatang nagulat. Hindi na. Sabi sa huling ultrasound, lalaki pala. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Bahagyang lumingon si Joaquin sa asawa nito. Isa pang mahabang katahimikan, tapos ay lumapit na ang anak niya. Maingat nitong inilapat ang palad sa tiyan ni Monica. Unang beses nitong hinawakan yon pagkatapos ng lahat ng away. Pigil naman ang luha ni Monica. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Monica, halos hindi humihinga. Pumikit si Joaquin at hinalikan ng umbok sa tiyan ng asawa nito. Ikaw ang bahala. Ikaw ang magluluwal kaya sa'yo ko ibibigay ang karapatang yon. Bumagsak ang isang luha sa pisngi ni Monica. Sorry. Sorry talaga. Hindi ko na alam kung paano titigil. Nagsimula sa sakit. Hindi agad sumagot si Joaquin. Nanatiling nakalapat ang kamay nito sa tiyan ni Monica. Galit ako sa'yo nun dahil sa kasinungalingan, dahil sa paggamit mo sa akin. Pero naalala ko rin yung mga gabing magkasama tayo. Yung hawak mo palagi ang kamay ko kapag may problema ako. Hindi peke lahat ng ipinakita ko sa'yo. Mahinang sagot ni Monica. Wala sa mga yun ang peke. Gusto kong paniwalaan yun. Hinaplos ni Monica ang mukha ni Joaquin. Paniwalaan mo lang. Pakiusap. Hindi para sa akin. Para sa kanya. Para sa batang ito. Humugot ng malalim na hininga si Joaquin. Sige, subukan natin ulit. Tumalikod sa Leticia at napangiti. Alam niyang kalaunan ay magkakaayos din ang dalawa. Lumipas ang mga linggo na may paglalambing. Unti-unting muling napuno ang bahay. Una nang maingat na mga yabag, pagkatapos ay ang maingat na halakhak. Muling nag-usap sina Joaquin at Monica. Hindi palaging banayad, ngunit totoo. Nang manganak si Monica, doon mas lalong nagkaroon ng kulay ang kanilang mga buhay. At lahat ng sakit, alam ni Leticia na kinalimutan na lang. Makaraan ng 2 linggo, nakatayo si Leticia sa sala at nagkakabit ng bagong frame sa pader. Hindi perpekto ang larawan. Si Joaquin na hawak ang kanyang apo, si Monica sa tabi niya na nakangiti at si Danica na tahimik lamang.
At si Leticia, sa likod ng mga ito, hindi nakatingin sa camera si Danica. Nakatitig ito sa sanggol, malambing, mahina, parang nawawala at natagpuan sa isang iglap. Umatras si Leticia. Hindi naman tabingi, anak. Medyo tabingi ang larawan, ma. Sabi sa kanya ni Joaquin. Ayusin na lang natin mamaya. Maya-maya bumalik na naman siya sa pagluluto. Nadaanan niya si Monica na naghihiwa ng gulay. Parang kulang pa sa alat, Mama Leti, sabi ni Monica nang ipatikim niya ito. Sabi ni Monica nang ipatikim niya rito. Bahagyang tumango sa Leticia. Dagdagan mo lang ng kaunti. Kumilo silang magkasabay, nagpapasahan ng kutsara at rekado. Tikim dito, timpla roon. Pinagmasdan ni Leticia si Monica sa gilid ng kanyang mata. Kung paanong kumukunot ang noo nito kapag nakafocus, kung paanong may layunin ang bawat kilos ng kamay. May lakas na ito ngayon, hindi galing sa galit o pangangailangan, kundi sa desisyong manatili, magbago at magmahal. Magaling ka laging magluto, ani Leticia makalipas ang isang sandali. Bahagyang tumawa si Monica. Wala po akong choice, pinili ko pong maging asawa at ina. Ganitong klase po ng babae ang gusto kong maging ngayong may pamilya na ako. Salamat po, Mama Leti. Dahil pinatuloy niyo ako, dahil hindi niyo ako tinaboy, tinuring niyo rin pong pamilya si Danica. Dahan-dahang ngumiti si Leticia. Manugang kita at palagi kang mananatiling ganoon. Hindi na mabubura ang nakaraan. Mananatili ang mga pilat, pero gayon din ang pagmamahal. Mas matatag na ngayon at alam ni Leticia na pinaghirapan. Sa labas, narinig ang tawa ng kanyang apo na hinahabol si Joaquin. Mahina silang tumawa ni Monica sa kulitan ng mag-ama. At sa muling pagkakataon, muli na namang naging buo ang tahanang mayroon sa Leticia. Ang kwento ni Leticia kasama ang mga mahal niya sa buhay ay paalala na ang ating nakaraan ay hindi kailanman dapat maging tanikala sa ating kinabukasan. Tandaan din sana natin na sa bawat lamat ng tiwala, may puwang pa rin para sa liwanag. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.